Grabe si Denny Avdija, pangalawang season pa lang niya sa Portland Trail Blazers pero nadala niya na agad sa playoffs ang koponan. Huling nakapasok ang Portland sa playoffs ay noong 2021 pero agad silang na-eliminate ng Denver Nuggets sa first round. Kaya ngayon, ibang klaseng kwento na ang binubuo nila. Sa pagkakataong ito, mukhang may gustong patunayan si Avdija lalo na matapos niyang magpasabog ng 41 points at 12 assists para talunin ang Phoenix Suns. Isang performance na hindi lang basta stats kundi malinaw na mensahe sa buong liga. Pero alam natin na hindi magiging madali ang kanilang haharapin sa playoffs. Nandyan ang San Antonio Spurs na pinangungunahan ng rising superstar na si Victor Wembanyama. Isang koponang kayang baguhin ang takbo ng serye sa isang iglap. Pero kung magagawa ng Portland na pabagsakin ang Spurs, ibang usapan na to, lalo na kung si Avdija ang mangunguna. Posibleng ito na ang simula ng bagong era sa Portland. Kayong mga idol, anong masasabi nyo? Kaya bang dalhin ni Denny Avdija ang Blazers sa mas malalim na playoff run? Samantala, naglabas ng public apology si LaMelo Ball matapos ang kontrobersyal na insidente kung saan nahawakan niya ang paa ni Bam Adebayo na nauwi sa injury nito. Ayon kay LaMelo, hindi niya sinasadya ang nangyari at ipinaliwanag na sa mismong sandali ng play ay tila nawalan siya ng awareness matapos tamaan sa ulo. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang humihingi siya ng paumanhin at personal niyang kakamustahin si Bam. Aminado rin siya na hindi pa niya napapanood ang replay pero handa siyang akuin ang responsibilidad sa naging resulta ng aksyon niya. Samantala, mariing kinondena ni Erik Spoelstra ang naturang insidente. Para sa head coach ng Miami Heat, isa itong delikado at hindi katanggap-tanggap na play. Ayon pa sa kanya, hindi ito biro at dapat ay naparusahan agad, kabilang na ang posibilidad na ma-eject si LaMelo sa laro kahit wala itong naging tawag mula sa referees. Dahil sa insidente, nagtamo ng back injury si Bam Adebayo at agad siyang inilabas sa laro para masuri. Hindi na rin siya ibinalik pa sa court na naging malaking dagok sa Miami Heat sa gitna ng laban nila kontra Charlotte Hornets. Malaki ang epekto ng pagkawala ni Bam sa daloy ng laro at maraming nagsasabi na kung hindi sana siya na-injure, posibleng Miami Heat pa ang nakakuha ng panalo sa laban na iyon. Sa ngayon, inaabangan ang magiging desisyon ng liga dahil may posibilidad na masuspinde si LaMelo Ball. Kapag nagkataon, maaari siyang hindi makalaro sa susunod na laban, lalo na sa play-in tournament kung saan posible nilang makaharap ang matatalo sa pagitan ng Orlando Magic at Philadelphia 76ers. Isang malaking kawalan ito kung mangyayari, lalo na sa crucial na yugto ng season. Sa kabila ng paghingi ng tawad ni LaMelo, nananatiling mainit ang usapan kung sapat ba ang naging aksyon sa play na iyon, lalo na't nanatili itong no call. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat na-eject si LaMelo Ball sa insidenteng iyon o sapat na ang apology niya sa nangyari? Samantala, may bagong galaw na naman ang Los Angeles Lakers na siguradong pag-uusapan sa darating na off-season. Target ngayon ng Purple and Gold si Peyton Watson na inaasahang magiging restricted free agent pagkatapos ng season na ito. Alam naman natin na hawak pa rin ng Denver Nuggets ang karapatan na tapatan ang kahit anong offer, pero mukhang seryoso ang Lakers na agawin ang batang forward. Ayon sa mga ulat, handa silang maglatag ng malaking kontrata na posibleng umabot sa 4 na taon at humigit kumulang $100 million para lamang makuha si Watson. Malaki ang maitutulong ni Watson sa Lakers, lalo na sa depensa. Kilala siya bilang isang versatile defender na kayang bantayan ang multiple positions mula guards hanggang forwards. Sa isang team na gustong palakasin ang kanilang perimeter defense, malaking upgrade ito para sa kanila. Bukod dito, may kakayahan din siyang magbigay ng energy plays gaya ng blocks, steals at fast break finishes na swak sa sistema ng Lakers. Sa opensa naman, patuloy ang kanyang pagdevelop. May kakayahan siyang umatake sa rim, tumakbo sa transition, at unti-unti nang nagiging reliable sa labas. Hindi man siya primary scorer pero swak siya bilang complementary player na kayang sumabay sa mga star ng koponan at hindi kailangan ng bola para makaambag. Sa kabila nito, hindi magiging madali para sa Lakers na makuha siya, lalo na kung magdesisyon ang Nuggets na i-match ang offer. Pero kung talagang itutulak ng Lakers ang ganitong klaseng kontrata, posible nating makita si Watson na magsuot ng purple and gold sa susunod na season. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Sulit ba ang $100 million para kay Peyton Watson o masyado itong malaking risk para sa Lakers? Now Jay Huff is on, wearing the big beard tonight. Bane around everybody, and his shot was blocked by Watson. Head to Murray. Murray coming in. Murray, how did he put it in? Wearing him out on screens right now. Biggest lead of the ball game. Now knocked away. Peyton Watson using his reach. Nuggets led by 3 at one point. Brooklyn is led by as many as 8. And Watson, again, he's been pretty adept at getting three-point play.